of the year na. Swertihin ka na kaya? Well, ang sorpresa natin ngayong umaga, mga negosyong malaking kita ang dala. Pero bago yan, may pahulaan muna. Ay, Tok! ikaw Ginawa ko para sa'yo. Ang tawag na to ay Lady Susan. Saan na natin? Ay. From Fe ng Baliwag, Bulacan. Buksan na natin kung ano ang business na ito ni Fe. Let's see what's inside. Sa bakery, sa mga bake shop, sa mga ano, maaamoy mo talaga to. Ayan. Ito yung ginagawa sa tinapay, di ba? Abangan niyo yan sa pagbabalik ng Pera Paraan. XL o extra large? Yan ang pizza slice na mas malaki pa sa mukha ng tao. Hindi tinipid sa toppings at pwedeng-pwede for sharing. Yan ang extra large pizza ng aktor na si Alex Diaz. Pagkakita nila is mas malaki pala sa inakala nila nung nakita nila online. Mula telebisyon hanggang teatro, marami na rin naman daw nagawa si Alex. Pero di raw siya nagsasawang mag-aral at matuto ng ibang larangan. Kaya ang inaakit naman niya ngayong entablado ang pagninegosyo. When we started this, doon ko na-realize na I am definitely living a passion of mine. Pero with food, it's also a very emotional experience. And as an actor, that's one thing na sobrang naiintindihan ko, is emotion. Dahil sa isang simpleng food trip, nakabuo ng isang ideyang pangnegosyo sina Alex. Ang pagtatayo ng isang pizzeria o pizza shop. So, napagtripan namin na gumawa ng mga pizza dough and bumili kami ng pizza maker. Tapos inaaraw-araw lang namin siya hanggang sa na-perfect namin yung dough. And then doon nag-set sa amin na parang it would be nice to explore opening our own restaurant. Madalas na nagsisimula ang negosyo sa passion o hilig. Para kay Alex, hindi lang pantanggal gutom ang pagkain ng pizza. Isa raw itong lifestyle. It's more than just food. It represents gathering, celebration, sharing, pakikisama, paghahalubilo. So, I think it's not just the food, what it represents for me, pero every time na lumilingin ako sa buhay ko, I always remember that pizza has been a big part of gathering. Ang konsepto ng kanilang pizzeria, mala New York style. Small businesses in New York, they make their pizza fresh every single day, dinidisplay nila. And then yung mga customers nila na on the go rin, pasok, bibili sa alis. We prioritize yung XL slices namin. When you get an XL slice, sulit na sulit siya and hindi kami nagtitipid sa ingredients. Gusto namin iparamdam sa mga Pinoy yung values natin, mga Pilipino na siksik. May siyam na flavors ang pizza ni Alex, kabilang na ang classic pepperoni, queso Hawaiian cheese, meet and greet para sa mga meat lovers, veggie overload, Pinoy chicken barbecue, at 5 cheese. Sa paggawa ng kanilang pizza, unang inihahanda ang fresh hand stretch dough. Available ito sa 14 at 18 inches. Kapag napatag na ang dough, papahiran ito ng garlic oil sa kalalagyan ng pizza sauce at mga topping. Para sa classic pepperoni, ginagamitan ito ng mozzarella cheese at pepperoni. Samantalang ang Hawaiian pizza, may ham, bacon, pineapple at kesong puti. Pagtapos natin siyang i-toppings na ng lahat, pwede na natin siyang ipasok sa oven. Tumatagal lang ng 6 hanggang 7 minuto ang pagluluto ng kanilang pizza. We make our 18-inch slices, fresh siya araw-araw. And then toppings, I think standard procedure yan sa pizza. But we prioritize making sure na hindi kami nagtitipid sa toppings para maramdaman ng mga customers namin na sa bawat kagat ay sulit na sulit yung kanilang binabayaran. Mula telebisyon hanggang teatro, marami na rin naman daw nagawa si Alex. Pero di raw siya nagsasawang mag-aral at matuto ng ibang larangan.
Kaya ang inaakit naman niya ngayong entablado ang pagninegosyo. 1 taon daw ang research at planning bago itinayo ni na Alex ang kanilang pizzeria. 5 buwan na silang nag-ooperate at 150,000 ang una nilang inilabas na kapital. The beautiful part ng isang negosyo is yung first chapter niya is andun yung puso eh. Kasi araw-araw ka nandun, para siyang baby na inaalagaan mo talaga. I think it's so important kung hindi mo maiwanan yung anak mo for the first few years of its life. Ganun din yung negosyo. Dapat pinapantayan, dapat minamahal mo lahat ng pagsubok. Kasi yung mga pagsubok na yun ay malilid ka sa isang napaka-satisfying moments. Simple lang ang prinsipyo ni Alex sa pagninegosyo. Masarap na pizza plus solid customer experience. Kaya lagi niyang paalala sa kanyang team, panatilihing light, friendly at welcoming ang vibe ng kanilang pizzeria. We really put a high value on making sure our staff feel, empowered and they have fun and they get along well with each other. It's really good. The flavors are they're really rich, and I really like the pepperoni. I don't normally get pepperoni, but this is really nice. Para sa akin, tama yung crust. Yung ito, may balance talaga between sa dalawa. Sa pepperoni, cheese, tomato, tsaka yung crust. Op! Surprise muna! Gagawa kami ng bagong flavor, Ma'am Susan. Para lang sa'yo, dahil napapanood ko yung Facebook Live mo lagi at alam ko kung gaano kakahilig sa mga vegetables. We will call it the Lady Susan. And personal ko siyang gagawin para maihatid ko sa inyo. Okay, Ma'am Susan, as promised, personal kong i-deliver sa'yo tong pizza na to. Kaya, hintay ka lang dyan. Pakyat na ako. Pa? Uy, mabigat-bigat to ha. Mukhang mamahalin. Mga drinks. Ano itutulak na ito? Tok! Ikaw ba si Alex? Yes po! Hello, Ma'am Susan. How are you? Teka muna. Kasi ito hindi naman totoong big and extra large. Ito ba yon? Ito ang extra large. Hindi itong. Oo. Ano to? Pantulak. Pantulak, lemonade. Ah! Para sa kakainin nating pizza na ginawa ko para sa'yo. Talaga? Ang tawag na to ay Lady Susan. Ito Kaya po. ito, yun ang ginawa namin specialty para sa inyo. Wow! Yan. Kamatis. Yes. Pipino. Bell pepper. Onion. Pakita ko lang sa inyo kung gaano kalaki yung mga Yes, cut. ma'am. Ganito pala talaga. Yes. Pag ganyang kalaki po, tinatawag dyan New York slice. Tikman na natin ang Lady Susan pizza ni Alex. Cheers! Cheers! Hindi siya nakaka-guilty. Kasi healthy lahat yung mga toppings na nilagay, di ba? Sarap! Naging malaking tulong daw kay Alex ang kanyang pagiging influencer para maipakilala ang kanyang negosyo. Kaya raw makagawa ni na Alex ng 250 pirasong pizza sa loob ng isang araw. Kumikita na rin daw ang kanilang pizzeria ng 6 digits kada buwan. In terms of service, in terms of sa mga staff namin, sa mga customers, parang yun yung gumigising sa akin sa araw-araw. Kasi when you start a business of this size, you are providing a livelihood for people and they become your responsibility. Para sa akin, parang yun yung nag-inspire sa akin sa araw-araw na tumuloy at magsumikap. Sa extra large na pizza slice ni na Alex, hindi lang daw magagandang sangkap ang kanilang ginagamit, extra large na dedication din. Ito ay galing kay Marie ng Mandaluyong. Sabi dito, juicy, yummy, smoky. So ay, pagkain ba to? Buksan na natin. Ay! Para pwede ko hulaan to. Ano to? Pang sisig ba to? Malamang ulam to. So, iwanan ko muna kayo tapos babalikan ko kayo kung ano na talaga to. Okay? I'll see you later. Sinundan lang namin ang mabangong amoy ng kalamansi, toyo at sili. At nakarating kami sa isang mausok na tindahan sa Mandaluyong. And when there's smoke, there's chicken inasal. Kaya naman pala pang sausawan ang laman ng box.
Ang negosyong ito ni Marie, mantakin yung umaabot lang naman sa mahigit 100 inihaw na manok ang naibebenta kada araw. The past few months, nakaka 1M, roughly 1M na rin po kami. A month. A month po. A month. Wow, grabe. Yan ang kitang wow sa inihaw. Pag napadaan ka sa kantong ito, mapapahinto ka sa amoy ng chicken inasal. Hindi lang mga suki ang dagsa, kundi pati mga delivery rider. Marami na yung 10 dati na chicken. And then, ayun, recently, more than 100 na yung na-out namin na chicken in a day. Marami raw repeat customers si na Marie. Hinamon namin ang isa sa kanila sa isang challenge. Talagang lagi ho siya kumakain dito. Ang gagawin nun natin sa kanya, susubukin natin kung gaano niya talaga kakilala na yung chicken inasal dito. Sa pamamagitan ho ng amoy at lasa. Dahil patitikimin natin sa kanya na naka-blindfold siya. Paul, liga po ka, Paul. So, lagi ka kumakain dito? Yes po. Gaano kadalas ka kumakain Every dito? week po. Meron tayong 3 klase ng inasal. Siyempre, naka-cover. Kasi baka pag nakita mo pa lang yung thigh part or yung breast part na ino-order mo, malaman mo na. Ihiwa na tayo. Wow! Ang first bite, chicken number 1. Teka, papamoy muna natin sa kanya, ha? Amoy mo na, amoy. Ayan. Ito na. Ayan yung number 1, ha? Sunod ang chicken number 2. Amoy mo muna. Chicken number 2. Mahirap. At panghuli, chicken number 3. Ito mainit-init pa. Dito ba ito niluto? Amoy mo muna. Kailangan tama ka, ha? Mahulaan kaya ni Paul ang inasal ng Mesmar? Abangan mamaya. Huwag mo kaming papahiya, Paul. Negosyo ito ng pamilya ni Marie. Mula pa sa Bacolod ang kanyang tatay na nagkaideyang gawing negosyo, ang inasal 2 dekada na ang nakararaan. If you would taste yung ibang inasal, matamis siya. Yun yung parang nakilala na inasal eh. Pero sa kasi yung sa Bacolod chicken inasal, tama lang siya with combination na maasim na matamis. So hindi overpowering yung both flavors. Boom na boom daw ang negosyo noon sa isang amusement park sa Pasay City. Pero na masunog ito, napilitan din silang magsara. Doon kami nag-decide na sige, let's try na dito lang, sa garahe lang. Meron naman na kami ng product, meron kami ng mga gamit. So why not? Gawin natin siya dito. So hindi naman namin siya ina-expect na maging big. Ang dating garahe, ginawa na nilang dining area. Doon na rin sila nag-iihaw. Mahigit 5 taon ang inabot bago nakilala sa Mandaluyong ang kanilang chicken inasal dahil sa isang post online. This inasal is so tasty and authentically Bacolod. Mahigit 40 chicken inasal na raw ang natikman ni Bradley sa Metro Manila. Pero kakaiba raw ang manok dito. I really like that it's juicy, it's unpretentious, it's insane value for money. After a few days ng post niya, ayun na, nagulat na kami na lunchtime, ang dami ng customer. Dati yung staff namin, 3 lang eh. Kaya ng 3. Tapos biglang, na nila kami na, help! Tulungan niyo na kami. Ang daming tao hanggang sa dinner time. Tapos napansin namin na araw-araw na gano'n. Ibinababa daw nila ang mga manok gamit ang kanilang special marinade sa loob ng 3 oras. Kailangan pag nagbuhos ng marinade, tansyahin din sa ganito kadami. Kailangan mga 1 cup lang siya. Kasi pagka nasobrahan, aalat din naman siya. And we see to it na yung supply namin, talagang tuloy-tuloy din siya at malinis. Hindi mo makikitang nangingitim siya, yung texture niya maganda, firm yung chicken niya. So this is fresh. Kahit na ganunin mo, diinan mo, hindi siya lumulubog. Wala nang paligoy-ligoy pa, ihawin na yan, ihaw na, now na! Meron po yan yung distance nung meat sa uling. So of course, yun yung importante. Tsaka yung tagal nung pagkaka-green. At tsaka yung dilalagyan namin siya ng chicken oil every now and then. At tsaka nung marinate niya yung sauce para ma-maintain yung juiciness niya.
Malambot, walang effort. Hindi siya dry. Sausaw ko muna dito sa sausawa nila. Try natin. Sarap! Malasa nga yung chicken nila. Marie, ano bang sikreto? Bakit malambot ang manok? Of course, kailangan po syempre talagang toad po talaga siya, hindi siya frozen. Maganda yun. Saka alam, di ba yung chicken, alam mo yan pag luma eh. Opo, oo. Malalasahan mo yan. Pasabog din ng kanin ni na Marie dahil hinahaluan nila ito ng extract mula sa bulaklak ng blue ternate. Unang intention namin for that one is kasi we want to launch an Anli rice. And then parang we're thinking of a strategy na di-differentiate namin yung Anli rice to regular orders. So sabihin na lang namin, gawin na lang natin tong identity natin na blue rice yung iserve natin. Nagbabaga rin daw ang kita sa negosyong chicken inasal. Kumusta yung kita niyo dito ngayon? Okay po, sobrang grabe po yung difference talaga. Especially nung starting this year. Siguro kung dati kumikita kami, happy na kami sa 30. Pero hindi po lagi yun, hindi yun regular day. Pero ngayon po parang the past few months, nakaka 1M, roughly 1M na rin po kami. A month po. Wow, grabe. Balikan na natin ang blind tasting ni Paul. Ano yung pinaka hindi mo bet? Ito talaga. Ayaw mo yan? Ayaw ko na ito. Alin na yung galing dito? Okay po. Ito po. Bakit ito? Kasi po yung juiciness, yung tanginess po, yung Dahil dyan, 1 taong kang libreng kakain dito. Ay, gusto ko yan. Asa talaga tama. So, dahil nga ho si Paul ay madalas kumakain dito, alam na alam niya kung ano talaga yung lasa ng chicken inasal mula dito sa Chicken Inasal House. So, tama ka. Ang galing. Naniniwala na ako na suki ka nga dito. Bismates, pag ang negosyo hindi agad pumaldo, huwag din agad panghinaan ng loob. May tamang timing dyan tulad ng pagluluto ng chicken inasal na dapat hindi minamadali para may bitaw sa bawat pagkagat. So, ito na yung isa nating i-unbox. Turun. Ito nakalagay dito ang From Fe ng Baliwag, Bulacan. Buksan na natin kung ano ang business na ito ni Fe. Let's see what's inside. Sa bakery, sa mga bake shop, sa mga maaamoy mo talaga to. Ayan. Ito yung ginagawa sa tinapay, di ba? Ibig sabihin, lalagyan na siya ng mga pampaalsa para dumami. So, ibig sabihin, pwede na siyang iluto. Okay? So, this is sa mundong halos lahat nagmamadali na para bang may hinahabol palagi. Sa halip na bagalan, what if, lalo pa nating bilisan? Bawal ang babagal-bagal. Yan ang motto ni Nanay Fe ng Bulacan sa paggawa kasi ng bityo-bityo na kanyang kabuhayan para bang naka-fast forward ang galawan. Atake naman sa pabilisan. Sa kahit na anong negosyo, importante ang mabilis na serbisyo. Sa mahigit 3 dekadang pagtitinda ni Nanay Fe ng bityo-bityo o yung tinapay na piniprito, na master niya na raw ito. Sige nga! Ang 20 pesos na order ng bityo-bityo with cheese, wala pang 1 minuto, tapos na! Speed lang. Teka nga, ang bilis ng mga pangyayari. Rewind nga natin yan. Mula sa malaking masa o dough, kukuha ng maliit na piraso nito. Hihiwain ng mas maliliit pa. Ipapalaman ng cheese at hahatiin sa gitna. Ipiprito hanggang mag-brown ng kaunti. Isisilid sa paper bag at saka lalagyan ng gatas at asukal. Time to beat, 1 minute!
Kaya ko kaya yan? Nako, Nanay Fe, hinahamo mo ba ako ng pabilisan? Tingnan mo, hindi kita uuruan. Actually, nag-practice na nga ako. Yun, may mga naluto na ako. Ngayon, gagawa uli ako. Timer starts now. Tingnan natin kailan na magagawa natin. Diyos me, ang hirap. Mahirap yung may timer kasi. Dapat wala ng timer. Para hindi tayo na-stress. Bawal lang ma-stress sa mga panahon na to. Dapat ano lang tayo. Chill. Ayan. Hay. 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 Yan. Ay! So, ito na siya. Ito na. Ha? 1, 2. Hulog natin. Nakakatakot maghulog. Mahirap pag naririnig yung timer eh. Luto na. Alang. Baka maluto to, masunog to. O, yan. Tama ba yung size ko? Ayan. Para siyang fishball. Oh, hay. Lumalangoy. Ay. Para ayaw buksan yung gatas. Ayun. Lalagyan na natin siya. Yan, Nanay Fe. Tama ba ginagawa ko? Tingnan mo nga. Okay. Yan. Ito ang ating bicho-bicho. 2 minutes na may kasama panchika. Pasado na ba? Ito na ang aking bicho-bicho. Bicho-bicho tayo dyan. Hindi lang sa pagprito, pati raw paghahanda ng masa o dough, mabilis lang din. Paghahalu-haluin lang ang tubig, asukal, asin, vanilla extract at itlog. Saka ihahalo sa harina na may yeast o pampaalsa at lalagyan ng margarine. Mamasahin sa loob lang ng halos 10 minuto, handa na ang dough ng bicho-bicho. Nagkataon yung asawa ko panadero. Parang hindi sapat yung kita sa amin. Sabi ko sa kanya, magtataray ako magtinda ng bicho. Ngayon, pinayagan naman niya ako. Nung nakita ko na yung one week niyang sahod, 1 day ko lang, sabi ko sa kanya, maghinto ka na sa pagtatrabaho mo sa bakery at tulong na lang tayo sa paghahanap buhay ng bicho-bicho. Bago mag-alas 10 ng umaga, bumibiyahe na sila papunta sa unang pwesto. Sa tabi ng eskwelahan sa Kabayanan ng Baliwag, kasama ang 2 niyang tauhan, tulong-tulong sila sa paggawa at pagtitinda ng bicho-bicho. Ang buena mano sa araw na ito, talagang dumayo pa. Sa puli lang pa po, sinadya ko po talaga para dito lang. Malinamnam po siya tapos malambot and may pagka-chewy po siya. Talagang babalik-balikan ko po. Bida rin ang bicho-bicho ni Nanay Fe sa mga estudyante. Dati ang bicho-bicho, bare months lang talaga. At kung mag-start kami, 5 p.m. hanggang 11 p.m. Kung yung mga estudyante, namimiss nila yung bicho-bicho. Ate, baka naman pwede magtinda kayo ng bicho kahit hindi bare months kasi namimiss namin yung bicho mo. Kaya ayun, ang ginawa ko, kumuha ko ng isang pwesto para miski sa araw, meron akong tinda. At naging hanap buhay ko na rin talaga sa pang-araw-araw. Para rin sa mga suking estudyante, kaya mas maliliit o bite size ang bicho-bicho ni Nanay Fe. Kapag maliliit daw kasi, mas mura niya itong naititinda. Pasado 1:00 ng tanghali, lumilipat naman sila sa Baliwag City Food Park. Dito raw kasi mabilis ang benta kapag hapon. Sikat na puntahan ito sa Baliwag kung saan nakapagtitinda ang mga may maliliit na negosyo sa lugar. Nagbabayad sila Nanay Fe rito ng renta na 110 pesos kada araw. Pag po bare months, nakaka 15 hanggang 18 kilos po ako ng harina. Pero pagka ganito, mga 6 na kilo, 7 kilo, ganun lang yung nauubos ko. Ang kinikita ko sa araw-araw, 1,000, depende sa nagagawa kong masa. Pero pagdating ng bare months, medyo maganda yung kinikita ko. Mga 2,000 a day, ganun. 2,500. 1990s pa nung nagsimulang magbenta si Nanay Fe ng bicho. Mahigit 3 dekada na niya itong negosyo. Nung unang nag-start ako niyan, mga hanggang yung talagang puhunan doon, mga 1,2 lang. Gawa nung medyo mura pa nun yung mga bilihin. Pero sa ngayon, halos doble na. Ganun. Mga 3,500, 4,000, ganun puhunan. Depende pa rin sa nagagawa mong masa. Dahil sa negosyo, mabilis daw na umarangkada ang kanilang buhay. Malaking tulong sa akin ang pagtitinda ng bicho-bicho. Dito ko napagtapos yung mga anak ko. Nakabili ko ng lupa, nakapagpagawa ako ng bahay, nakabili ko ng mga motor.
nakatutulong na rin siya sa 3 niyang empleyado. Siyala na rin sila ngayon, hindi na lang kasi sila pang tabing kalsada, pang events na rin. Kadalasan po, lalo na't bare months, marami po sa akin nag-iimbita sa mga events, sa mga birthday, sa kasal, pangkaraniwan po sa dibu, kahit po anong okasyon. Kung kukunin po kami sa events, depende rin po pagka po 150 packs. Only na po iyon, 8,000 po. Hindi raw real quick bago natamasa ni Nanay Fe ang kung anumang meron siya ngayon. Bunga raw ito ng dekadang pagtsatsaga at pagsisikap. Siguro hanggat kaya ko pang magtinda, magtitinda ako. Sa negosyo, hindi lang dapat maging masipag, maagap din dapat sa pagtugon sa pangangailangan ng mamimili. Dahil mas daig ng mabilis kumilos, ang naghihintay lang dumating ang grasya. Kaya bago mananghalian, mga business idea muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.